Tatlong bagay na need mo paghandaan kung papasukin mo ang pagnenegosyo. Kung nga pala si Eki and may 6 years tayong experience sa printing industry. So tara, wala pa palang intro so tsaka na lang natin i-edit. So ang naging status natin nung July kasi is pinilit pa din natin na maghanap ng business partner dito sa circle natin, inner circle. Yun nga lang wala talagang willing na tumalon. Hindi ka na nga din tayong sumukod at time, no? Kasi nga walang willing na mag-take ng risk sa circle natin. Pero buti na lang may isang taong special na nagbigay ng tasa sa atin before. And nakalagay dyan na, no? Isipin mo ang pangarap mo and imaginein mo ang future mo. Nung time kasi na binigay ito sa akin, meron kaming task sa school na napakahirap and yun, naiusad naman namin. Then, yung tasa na to is nagre-remind sa akin ng mga ups and downs namin before. And yung tasang din ito ang nag-remind sa akin na nagkabaon-baon ako sa utang nung first year ako. And nalagpasan naman natin yun before since working student tayo and madami tayong napagdaanan na challenges ng time na yun. Kaya para sa akin, sobrang special ng taong nagbigay sa akin nito. Muntikan pa nga kaming mag-away kasi nga akala ko ginugel niya lang yung quotes na nilagay niya dito. Yun nga lang hindi ko na-prove na galing lang sa Google yung quote na yun. Hanggang sa nakagraduate na kami, then doon na kami nag-part ways. Kaya yun, ayoko pa rin itapon to kahit basag-basag na. Noong time na yun, may mga sinabay din tayong mga activities regarding sa pag-enhance ng ating communication skills and mga pinag-aralang bagay. And dahil doon meron tayong naging business partner na nasa outer circle natin. Basically, kinausap lang natin siya, then pumayag naman siya, tapos yun, nasa office niya tayo currently. And nagkaroon tayo ng mga access sa mga makakatulong sa atin para magsimula. So, ganun ka-importante yung communication skills na i-improve. Bale, dati ko kasi siyang supplier ng inks. Nabuo ang isang relationship na customer to supplier. Kaya yun, napapayag natin siya regarding sa mga proposal natin. Kaya siya pumayag sa pagiging business partner natin. So ito yung tatlong bagay na need mo munang i-ready bago ka pumasok sa pagnenegosyo. So ang number one natin is awareness. Dapat aware ka sa paligid mo man lang. Dahil ito is ikaka-improve mo and sa mga decision making mo. For example, aware ka na kulang yung income mo. Kaya naman aware ka na mahina ka sa isang subject. Yung maliliit na awareness na yun, natitrigger kasi yung pagiging curious mo sa mga bagay-bagay. And dahil doon, susunod naman na is yung mga magiging actions mo. So nung July, ito yung mga naging example natin ng pagiging aware natin. Lalo kasi tayong naging aware nung nagkaroon na tayo ng mga tinitingala nating mentors. Sa dito ang pagbanggit ng President na palpak ang K-12 program. 200 peso increase ng minimum wage. Pagtaas ng US dollar sa Philippine peso. So maliliit lang yan na awareness pero ang ending niyan is naging curious ako na pag-aralan ang ating ekonomiya. And dahil nga dito na intindihan ko na capitalism ang ating ekonomiya and paano ito gumagana. Kaya ngayon, sinisimulan ko ng trabahuin yung mga maliliit lang na bagay na gusto ko pang pag-aaralan in the future. So, yan yung number one natin, awareness. Ang number two naman natin is mind switch bago mindset. Dito medyo nahirapan ako kasi dito is involve ang mga pananaw mo sa buhay. Kailangan kong magbago ng mga pananaw sa buhay. And yung mga pananaw ko kasi is galing sa old generation. Ngayon, nag-conflict itong mga to dahil nga magkaiba yung pananaw ng mga mentor ko sa naituro sa akin ng old generation. Isa sa mga naituro sa akin ng old generation is mag-aral ng mabuti para makakuha ng magandang trabaho. Ang problema ko nga lang dyan, wala nang magandang trabaho. Naging curious kasi ako dito sa pananaw na to and sinubukan natin na pag-aralan. So, ang ginawa natin is pumunta tayo sa job fair para mag-observe ng estado noon. And nasaktuhan din kasi natin na kakagraduate lang ng mga college student that time. So, ang naging resulta nito is nakaka-disappoint lang kasi nga kahit na diplomadong tao ka na ngayon, hindi pa rin sigurado na magkakaroon ka ng trabaho. So, dun pa lang malaking sampal sa old generation yon, no? And naiintindihan ko lalo na nung panahon kasi ng old generation, nag-work pa yung klase ng pananaw na yun that time. Gumagana naman yun nung time nila. Nung time na 7,500 pa lang ang monthly income. And isa din sa mga pananaw na to is ang wala kang mapapala sa computer games. Wala namang esports nung time nila. So, ganun yung mga nagiging belief nila nung time nila. Yun nga lang, need na natin silang patawarin kasi yun yung nakasanayan nila before. May mga information na sila na hindi na itawid sa atin. Yes, may pagkukulang yung old generation, pero yun nga, kailangan na natin silang patawarin. So, ang dapat natin gawin ngayon is tayo na mismo matuto sa and mag-adapt sa current generation natin. Dahil nga tayo na yung magiging susunod na mga matatanda. Kaya ganyan ka-importante ang pagmamind switch sa panahon natin ngayon. Tayo na yung magtuturo sa susunod pang henerasyon. Ang number 3 naman na pinaka-nahirapan ako is be true to yourself. Ang pagiging totoo sa sarili is pamumuhay ayon sa iyong values, paniniwala, and nararamdaman. Example nito is ayaw mong pumunta sa isang galaan ng mga tropa nyo. Kung ayaw mo pumunta doon, sabihin mo na agad, kesa naman ikaw yung mag-a-adjust para lang ma-please mo yung mga tropa mo na sumama ka sa kanila. Hindi naman sila aware na may lakad ka bukas na importante.
Hindi rin naman sila aware na may exam ka bukas. Hindi naman nila alam na puyat ka. Diyan ako pinaka nahirapan na medyo mag-adjust ng konti. Dahil ngayon, ayaan sa mga sangyupan o kaya inuman. Okay naman ako na pumunta dun sa activity na yun. Yun nga lang ang hindi ko gusto that time is yung mga magiging topic namin during sa activities na yun. Magre-repeat lang kasi yung magiging cycle regarding sa mga alam mo si ganito, alam mo si ganyan, ganito yung nangyari kay ganito. And ayaw nang tanggapin masyado ng sistema ko yung mga ganong klaseng topic. Kaya hindi ako pumayag na pumunta dahil nga medyo naalarma ako na sa buong circle ko walang nakakaalam regarding sa pagpapaikot ng pera. Wala din ako mapagtanungan mismo ng mga klase ng information na ganon. Kahit na pinakamatandang kakilala ko, kahit na pinakamagaling na instructor ko, kahit pinakamagaling na classmate ko, hindi kayang sagutin yung mga questions na gusto ko sanang tanungin. Dito kasi sa circle ko pag regarding sa mga yun yung tinanong ko, baka nasisiraan na daw ako ng ulo. Yun lang yung magiging ending nun. So yun yung tatlo natin na kailangan paghandaan bago pumasok sa pagnenegosyo. And gusto ko nang trabahuin tong pagpapaikot ng pera dahil nga naniniwala ako na mas importanteng matuto ang younger generation na magpaikot ng pera kaysa mag-ipon. Ang kalaban kasi natin dito is hindi nakakatawid yung information sa kanila. And yun yung nangyari sa old generation. So samahan niyo ako sa venture na to and sabay-sabay natin i-discover ang pagpapaikot ng pera. Join kayo sa FB group na ginawa ko. Ito is intended para sa mga estudyanteng willing nang matuto ng maaga. Ang Roots Organization. Kasi hindi na ako ngayon papayag na maputol yung information na yan. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, mas mabilis na kumalat yung information sa konting search lang. And tayo na yung magiging ugat ng mga information na to. Tayo na yung susunod na matatanda. So sisimulan muna natin sa pagbebenta ng mugs. Magkakaroon tayo ng mag drawing series at saka magmahal series. Yung mag-drawing series natin is related sa mga bata and ang magmahal series naman natin is related sa special someone natin o kaya naman ang ating buong pamilya. So yun lang for now and subukan natin i-vlog yung magiging progress natin. And hindi pa ako ganun kataas yung confident regarding dito pero pinagtatrabahuan ko na. So yun lang. Bye!